Bulong ng mga pusong sugatan. Minsan ang buhay ay hindi natin maintindihan at hindi maiwasan na minsan sasagi sa ating isipan na tayo ay pinagmalupitan ng mundo. At minsan pa na ikukumpara natin ang buhay natin sa ibang tao at hindi natin maiwasan ang makaramdam ng inggit sa taong maayos at maganda ang naging kapalaran. Ating pakinggan ang kwento ng buhay ni Carla. 19 na taong gulang, ngunit sa murang edad, maaga siyang namulat sa realidad ng buhay. Ulila sa ama at nabubuhay lamang, nakasama ang kanyang ina na may ibang kinakasama. At sa kasamaang palad, naging masaklap ang buhay niya. Inaabuso ng kanyang amain. Sa kagustuhan niyang maisalba ang buhay niya, naglaya siya. At sa kanyang pag-alis sa kanila, may nag-alok sa kanya ng trabaho. Sa kagustuhan niyang mapalayo sa mga taong inaakala niyang kakampi niya, sumama siya sa trabahong sinasabi nito nang walang pag-aalinlangan. Edad 17 siya ng mga panahon na yun. Hindi nakapag-aral dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Oh, Carla, alam mo na ang gagawin mo ha? Huwag maarte, isipin mong trabaho ito. Opo, gagawin ko po ang makakaya ko. Kabilang si Carla sa mga sinasabi nila na babaeng mababa ang lipad. Dahil sa hirap ng buhay na dinanas niya, wala siyang ibang mapagpipilian, kundi ang yakapin at tanggapin na hanggang doon na lamang siya. Oh, Carla, it's your turn. Tawag sa kanya ng floor manager. Nang gabing yon, marami ang parokyano. Ika nga nila kasi Sabado night. At isa siya sa napiling magpe-perform sa entablado. Habang manipis na tela lamang ang tabing sa balingkinita nitong katawan, umiiyak man ang kalooban, subalit pikit mata niya itong ginampanan. Hanggang sa mapagawi ang mata niya sa table na isang grupo ng mga kalalakihan na sa tingin niya ay mga disente sa ayos ng pananamit ng mga ito. Napako ang tingin niya sa isang lalaki na matamang nakatingin sa kanya.
Natapos niya ang pagpe-perform nang hindi niya namamalayan. Narinig na lamang niya ang palakpakan ng lahat ng tao na tila ba ang lahat ay nasiyahan. Matamis na ngiti ang iginanti niya sa lahat, bagamat sa kanyang mga mata, kitang-kita ang pait. Oh Carla, congrats! Paborito ka na ng lahat. In fact, may taong gusto kang makilala. Tumanggi ako nung una sapagkat nanghihinayang ako sa'yo. Subalit malaki ang offer niya at talaga namang hindi ko kayang tanggihan. At nagulat siya, sabay sabi niya, excuse me po muna, pupunta lang ako ng restroom. Habang papasok, bumuhos ang mga luha niya na kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya ng umiyak para maibsan ang bigat sa dibdib niya. Bakit naging ganito ang kapalaran ko? Sana hindi na lang ako pinanganak. Nang sa ganun, hindi ko maranasan ang kalupitan ng mundo. Mag-iisang oras siya sa loob na umiyak hanggang sa mapakalma ang sarili. Inayos ang mukha at muling lumabas. Dahil sa medyo nanlabo pa ang mata sa pag-iyak, hindi niya pansin ang kasalubong niyang lalaki at nabangga siya dito. Sorry sir, sabay hingi pa umanhin niya. Carla nga ba ang pangalan mo? Opo, bakit po sir? At sa pag-angat niya ng mukha, ito yung lalaking matamang nakatitig sa kanya. Ako nga pala si Hector, sabay abot ng kamay. Nag-aalangan siyang makipagkamay dito. Excuse me po, sir. Hanap na ako ng manager. Sabay dali-dali siyang umalis na malakas ang kabog ng dibdib. Sa madaling kwento, nahulog ang loob niya kay Hector. Sapagkat ibang-iba ito sa mga customer na nakadaupang palad niya. Mula ng gabing yon, wala nang may gustong mag-table sa kanya. Nagtataka man, pero labis siyang nasiyahan. Bagamat pumapasok siya gabi-gabi, wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang manatili sa dressing room. Madaling araw nang pauwi na siya, sa labas nahagip ng mata niya si Hector na tila ba kanina pa naghihintay sa kanya. Kinakabahan man pero binati niya ito. Sir, andito ka pala. Oo Carla, at hinihintay kita. Pwede bang ihatid kita sa tinutuluyan mo? Napag-alaman niya na si Hector ay isang engineer at may kaya ang pamilya nito. At sa nalaman, agad siyang nanlumo. Gumising ka sa katotohanan, Carla. Hanggang pangarap mo na lang siya. Sinong magkakagusto sa iyo sa klase ng pamumuhay mo? Saway niya sa sarili.
At sa naisip, umiwas siya kay Hector, tumanggi siyang ihatid nito. Ayokong masaktan sa klase ng buhay ko na babaeng mababa ang lipad. Hindi ako umaasang may lalaki pang magmamahal sa akin ng totoo. Habang naglalakad, bumuhos na naman ang kanyang mga luha. Nanligaw sa kanya si Hector, bagamat gusto niya ito, tumanggi siya sa inaalok nitong pag-ibig. Maraming takot at pag-aalinlangan sa puso niya. Takot na balang araw ipapamukha sa kanya ni Hector na pinulot lamang siya sa putik. Takot na umaalipin sa puso at isipan niya, kaya pinasya niyang huwag makipagkumit sa kahit kanino. At hanggang sa kasalukuyan, bato at sarado pa rin ang puso niya, bagamat nakaramdam siya ng inggit sa normal na pamumuhay ng iba. Subalit hindi pa rin siya nagpapadala sa anumang bugso ng damdamin pagdating sa pag-ibig. O diba, sana all hindi madaling ma-fall. Sa bagay, na-inlove siya nung una kay Hector. Subalit, nung napag-alaman niya ang buhay, ang estado ng pamumuhay ni Hector ay nagdadalawang isip siya. Sa takot na baka dumating yung araw na ipapamukha sa kanya ni Hector kung anong klaseng tao siya, kung anong klaseng babae siya. Anyway, ang nagbunsod kay Carla na maging bato ang puso ay ang mga sugat ng kahapon na pilit bumubulong sa kanya. Dahilan para matakot siyang pumasok sa isang relasyon. Bulong ng mga pusong sugatan. Sugatan sapagkat sa kanyang nararanasan na sobrang napakapait, napakahirap, na umabot sa punto na pinagsisisihan niya kung bakit nabuhay pa siya sa mundong ito. Diba, ang saklap ng karanasan niya. Okay, para sa'yo, Carla, huwag matakot na sumubok. Sumuga lalo na at hindi mo pa naman nasusubukan. Bagamat tama ang naging desisyon mong patibayin ang damdamin sa anumang tawag ng pag-ibig. Dala na rin sa kasalukuyan mong sitwasyon. Ganun pa man, kahit ganyan ang trabaho mo,
deep in your heart ay hindi talaga iyan ang nais mo. Sadyang wala ka lang talagang pagpipilian. Ang masasabi ko lang sa iyo, Carla, tama na ang paglingon sa nakaraan. It's just a part of your life na hindi na kayang baguhin pa at lalong hindi na pwedeng balikan pa. You are not living in the past anymore. Letting go of your painful past is how you open yourself to a wonderful future. Huwag kang matakot na sumubok. Once again, this is your admin M, saying, life is very interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths. Be brave, be strong. You are worthy. So ayun guys, salamat sa mga nakinig, nanood, at nakarelate kung meron mang nakarelate dyan. At sa lahat ng gustong magbigay ng opinion, you can comment down below. Kung may opinion kayo para kay Carla, na sigurado naman sa dinami-dami ng tao, merong kahit isa ang nakarelate sa kwento ni Carla na talaga naman sobrang nakaapekto ang pangyayari sa buhay niya sa kasalukuyan. Yung masakit at masaklap na karanasan niya, yun ang nagbunsod sa kanya para pagtibayin ang puso. Ito na rin ang kanyang pamamaraan para maprotektahan ang sarili sa darating na sakit. Without knowing, guys, na pure naman yung intensyon ng guys sa kanya. So hindi siya nagtiwala. Kasi mas nililingon niya yung nakaraan at ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Na talaga naman in this society, na talaga naman napakaraming judgmental na tao sa panahon ngayon. So siguro naisip niya na ayaw niya yung gulo, ayaw niyang pumasok, ayaw niya makipag-commit kasi ayaw niyang masaktan sa huli. So ayun guys, once again, this is Admin M in ayaw ko nang magmahal dahil takot na akong masaktan. That's my fan page guys with almost 3,000 followers. And thank you pala sa mga nag-request ng ganitong segment. This is MC Heart TV guys. Please, if you haven't subscribed yet, please subscribe this channel dahil dito natin mapapanood ang mga upcoming videos, stories na talaga naman na
maraming makaka-relate. So, ayun. Yun pala guys, yung kwento na yun ay sinulat ko base sa mga buhay-buhay ng mga tao sa paligid. Actually, walang nagpadala sa akin ng sulat na yun. Meron lang akong kilala na ganun ang buhay niya. Parang nagpaalam ako sa kanya na ganito, gawin ko to. But pumayag siya, tapos inimba ko lang yung iba. Yung ibang part, pinalitan ko, and then, So, ayun. Thank you once again. This is MC Heart. Bakit ba